Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Brandon. Taong 2004. Bagong salta pa lamang ako sa baryo ng aking tiyuhin ng mga panahong yon. Naglayas kasi ako sa bahay namin dahil sa palagi na lamang akong pinag-iinitan ng amain ko. Kaunting pagkakamali lamang, bugbog na kaagad ang inaabot ko nun. Kung minsan pa nga ay umaabot pa sa halos mapununan ng sugat at pasa ang buong katawan ko. Dahil sa walang sawa niya akong pinaghahambalos, hanggat hindi siya nakokontento sa panggigigil na nararamdaman sa akin. Wala siyang pakialam kahit ano pa mang bagay ang kanyang mahahawakan. Kaya naman nang makapag-ipon ako ng konting halaga ay naglakas ako ng loob na lumayas sa bahay namin nun. Ang una kong naisip ay puntahan ang kapatid ng aking ina. Pero hindi ako tumuloy dahil sa baka kapag nalaman ng aking inang naroroon ako sa kanya, ay pupuntahan niya ako sa pilitang pauwiin nun. Dakilang tamad kasi ang kanyang asawa. Walang ibang maaasahang makakatulong sa kanyang maghanap buhay kundi ako lang. Isa pa, palagi akong pinagbabantaan ng amain kong sa oras na lumayas sumano ako sa bahay at matuntun niya ako. Titiyakin niyang hindi na ako sisikatan ng araw. Kaya naman naisip ko sa mga kadugo na lamang ni Papa sa probinsya ng Aklan ako pumunta. Paniguradong ligtas ako ron. Natatandaan ko pa naman ang baryo kung saan naninirahan ang mga kamag-anak niya. Nga pala, Sir Seth, may singit ko lamang dito sa kwento. Magdi-18 na ako ng mga panahong ito. Nagkahiwalay ang mga magulang ko at umalis papuntang Manila ang aking ama. Kaya naman naiwan ako sa pangangalaga ng aking ina. Noong una ay maayos naman ang buhay ko sa kamay ng aking ina pero noong magkaroon ulit siya ng asawa at nagkaroon ng sunod-sunod na anak ay doon na naging miserable ang buhay ko. Dahil nga sa dakilang lasinggero at walang trabaho ang kanyang kinakasama, kaya naman inuobliga ako ng aking inang magtrabaho para matulungan ito. Noon ngang matuntun ko ang bahay ng kadugo kong si Tio Tonyo. Bahagya pa itong nagulat at napakunot ng noon nun. Pero noong namukaan at nakilala niya ako ay nakangiti siyang lumapit at pinatuloy ako sa loob ng bahay. Laki mo na iyo ah. Alam mo, sanggol ka pa nung huling dalhin ka dito ng ama mo. Nakangiting wika ni Tio Tonyo habang nag-aasikaso ng pagkain. Ngiti lamang ang naging tugon ko sa kanya nang tanungin niya naman ako kung ano ang dahilan at bakit napadpad ako sa baryo nila. Doon ako nagkwento tungkol sa mga napagdaanan ko sa kamay ng amain ko. Wala talagang hiyayang amain mo, no? Kung nagkataon lang na nakatira ko malapit sa bahay ng ina mo, makakatikim ng kamao ko yung ama-amahan mo na yan. Sambit ni Tio ko at naiukom ang kamao niya at naisapak sa lamesa. Galit na galit siya sa aking ina nun. Sinabi niya pang wala man lang umanong ginawa ang aking ina sa tuwing sinasaktan ako ng kinakasama niya. Ayan mo, dito ay mamumuhay ka ng normal gaya ng mga pinsan mo. Mamaya papupuntahin ko sila dito para makilala mo yung iba mong mga pinsan. Sa paglipas ng mga araw ay masaya ang nararamdaman at panatag ako sa poder ng aking tiyuhin. Hindi ako nagkamali sa kadugong nilapitan ko. Nakilala ko na rin ang mga pinsan ko at ang iba pang kaanak ng aking ama. Isinasama rin ako ni Tio Tonyo sa pinagtatrabahuhan niya. Nang sa ganon ay makaipon umano ako at mabili ang mga kailangan ko. Sobra-sobrang pasasalamat ko kay Tio Tonyo nun. Dahil kung hindi sa kanya ay baka kung saan saang lupalop na ako napadpad. Isang araw, inaya ako ng pinsan kong si Brian. Pumunta umano kami sa Karatig Baryo. Dahil ang balita niya ay may handaang gaganapin roon at marami ang mga kadalagahang nagagandaan sa baryong yon. Tiyak ay makakabingwit naman umano sila ni Jonard ng Chika Babes nun. Sama ka sa amin insan na. Para naman maranasan mo na rin na magkaroon ng nobya.
Hindi ang puro trabaho na lang yung ginagawa mo. Mamaya niyan matulad ka kay Tio Tonyo na tumandang binata. Pabirong wika pa sa akin ni Brian. Napailing naman akong natatawang sinabihan ko siyang bata pa ako para sa mga ganyang bagay. Ayaw kong gumawa ng kalokohan at baka pagsisihan ko pa sa huli nun. Pas na muna ako mga insan. Kayo na lang muna yung pumunta sa handaan. Tugon ko sa kanila. Anong bata-batang sinasabi mo diyan? Malapit ka na mag-18 insan kaya hindi ka na bata. Bawal sa atin yung magpipinsan yung paspas na sinasabi mo. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin. Taas nung wika ni Jonard na siya ang pinakamatanda sa aming magpipinsan. O nga naman, huwag ka mag-alala. Kami na yung bahalang magpaalam kay Tio Tonyo. Sigurado naman akong papayag yun eh. Inarap ni Jonard si Brian at tinanong kung saan niya pala napulot ang balitang may handa ang gaganapin sa baryong pupuntahan. Nakangisi namang nagsabi si Brian na nakausap niya ang kaibigan niyang naninirahan sa baryong yon. Kaibigan? Teka, kailan ka pa nagkaroon ng kaibigang taga doon sa baryong binabanggit mo? Bakit hindi ko alam yon? Kunot noong tanong ulit ni Jonard na may halong pagtataka. Dahil sa bukod sa magpinsan ay matalik na magkaibigan ng dalawa, magkaramay sa lahat ng kalokohan at walang sikreto sa isa't isa. Kaya ganoon na lamang ang pagtataka ni Jonard dahil nagkaroon ng kaibigan si Brian na taga roon sa baryong binabanggit nito nang hindi niya alam. Tumugon naman si Brian na noong nakaraan lamang umano siya nagkaroon ng kakilala. Napatanong naman itong si Jonard kung bakit hindi niya alam yon. Baka mamaya ay niloloko lang daw kami nito ni Brian. Natawa naman si Brian at nagsabing abala umano kasi si Jonard sa trabaho noong nakaraang linggo. Kaya hindi niya naipakilala rito ang lalaking nakilala niya na si Anton. Isa pa ay nakalimutan niya rin umano yon at kung hindi pa sila nagkita kahapon sa bayan at inaya siyang pumunta sa baryo nito, hindi niya pa ito maaalala. Hindi nga nagtagal dahil sa kakulitan ni Brian ay napapayag niya na akong sumama sa kanilang pumunta sa Karatig Baryo. Nung umalis na ang mga pinsan ko, pumasok na ako sa loob ng bahay at naglinis na ako at nagluto na rin para sa hapunan ng tiyuhin ko. Pasado 4:00 na kasi ng mga oras na yun at paparating ng tiyuhin ko galing sa trabaho. Nang makarating na nga si Tio Tonyo at medyo nakapagpahinga na ay sinubukan kong magpaalam sa kanya. Hindi ko na hinintay pa ang mga pinsan kong sila ang magpaalam kay Tio Tonyo na isasama ako sa handaan. Tiyong, magpapaalam po sana ako. Saglit na humigop siya ng kape bago tumingin sa akin at tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Sinabi ko sa kanyang inaaya ako ng mga pinsan kong pumunta sa karatig lugar. Pupunta kami sa isang handaan. Dahil inimbita si Brian ng kaibigan niyang naninirahan sa baryong binanggit ko na yon. Nakita kong saglit na tumigil sa pag-inom ng kape ang tiyuhin ko. Tapos ay tumingin sa akin ng diretsyo. Saan ka mo kayo pupuntang baryo? Muling tanong niya. Muli kong binanggit sa kanya ang lugar na pupuntahan namin nun. Nakita kong tumangu-tangu siya. O sige. Papayagan kitang sumama sa mga pinsan mo pero mag-iingat kayo sa baryong yun ah. Alam mo kasi marami na akong nababalita ang may mga kababalagan yung nangyari sa baryong yun. Anya. Natuwa naman ako nang marinig kong pumayag si Tio Tonyo. Huwag po kayo mag-alala, Tiyong. Palagi po kami mag-iingat nila Brian. Nakangiting tugon ko. Kailan daw kayo pupunta? Maya-maya po. Susunduin ako nila Brian. O sige, basta't huwag mong kalimutan ang mga bilin ko sa'yo. Mag-iingat kayo ng mga pinsan mo, lalo ka na dahil bago ka lang dito sa lugar. Nung sumapit na ang mahigit 5:00 ng hapon, dumating ang mga pinsan ko. Ipagpapaalam na sana nila ako pero agaran ko silang sinabihang nakapagpaalam na ako kay Tio Tonyo. Kaya wag na silang mag-abala pang ipagpaalam ako nun. Sabay pang nakadaupang palad ang dalawa habang nakangisi. Kagad na ako nagbihis ng damit pang alis.
Nagpaalam na kami. Bago pa man kami lumabas ng bahay ay binilinan ulit kaming magpipinsan ni Tio Tonyo na mag-iingat sa pupuntahan. Hindi naman raw lingid sa mga pinsan kong marami ang mga napapabalitang kakaiba sa lugar na pupuntahan namin na yon. Huwag kayong mag-alala sa amin, Tiyong. Mag-iingat po kami palagi. Tsaka ako na po ang bahala dito kay Brandon. Hindi ko siya papabayaan. Takot ko lang sa'yo baka mamaya hambalusin mo pa ako ng despordo sa oras na may hindi magandang mangyari dito sa pinsan namin. Sambit ni Brian. Ay sayusin mo lang talaga yung sinasabi mo, Brian Malilintikan ka sa akin kapag may hindi magandang nangyari dyan. Sige na, lumarga na kayo. Nagmadali na kaming maglakad dahil ayon kay Brian ay may madadaanan pa kaming liblib na purok. May mangilan-ngilan bang mga kabayan sa lugar na yon? Teka, may dala ka bang flashlight, Insan? Tanong sa akin ni Jonard. Pang-ilaw? Bakit? Anong gagawin natin sa pang-ilaw? Tanong ko sa kanya. Hindi ka talaga nag-iisip, Insan, Natural, kailangan nating magdala ng pang-ilaw mamaya dahil gabi na tayo makakauwi. Paliwanag pa niya. Bakit? Wala bang kuryente sa mga madadaanan nating lugar? Bakit kailangan pa natin ng flashlight? Sabay na nagkatinginan ng dalawa. Napakamot sa noong nagwika si Brian na liblib ang lugar na pupuntahan at hindi na inaabot na kuryente ang lugar na yon. Tanging generator na lamang umano ang ginagamit kapag may pestang ginaganap o ibang kasiyahan sa baryo na ito. Hayaan mo na. May isayo na lang tong dala kong flashlight. May lighter naman akong dala dito Manguha na lang ako sa daan ng mga tuyong dahon pag-uwi natin. Saad ni Jonard at inabot sa akin ang dala niyang maliit na flashlight. Sa pagdaan ng ilang sandali ay tahimik kaming naglalakad. Sinabihan pa kami ni Brian na bilisan na umano namin para hindi na kami magtagal doon. Kaya naman nagmadali na kaming maglakad at noong nasa liblib na nga kami, sobrang napakatahimik na ng buong paligid at tanging mga huni ng kuliglig lamang ang aming naririnig noon. May mga panakanakang lamok na rin ang nangangagat sa binti ko dahil sa mamasa-masa pa ang mga dahong nadadaanan namin. Sa palagay ko ay malapit lamang sa tabing ilog ang nadadaanan namin na yon dahil sa naririnig ko ang sunod-sunod na paglalagaslas ng tubig. Bilisan nyo na maglakad para makarating na tayo kaagad doon. Kanina pa ako nakakaramdam ng gutom Ito na nga, binibilisan na naming maglakad Tugon ni Jonard kay Brian at sinenyasan akong bilisan na rin. Tinanong naman ni Jonard itong pinsan namin kung tama bang dinadaanan namin noon. Umuo naman ito at sigurado umano siya. Huwag na umano kaming magtanong ng magtanong. Sinabi naman ni Jonard sa pinsan naming kinukutuban siya ng hindi maganda. Parang meron umanong hindi magandang mangyayari sa pupuntahan naming baryo na ito. Takang-taka si Brian noon dahil ayon dito ay minsan na umano silang nakapunta sa baryong yon. Ngayon pa umano ito kinukutuban na may hindi magagandang mangyari. Gutom lamang umano yon, kaya mag-relax siya. Naasar na si Brian sa mga pinagsasasabi ni Jonard. Oo nga, minsan na nga tayo nakapunta sa baryong sinasabi mo pero hindi naman tayo dito dumaan Sagot nito kay Brian. Sinabi naman ni Brian na yon ang mas malapit na daan ang itinuro sa kanya ng kaibigan niya. Mas mapapadali umano kami sa pagpunta kung doon kami dadaan. Hindi na kami umimig noon at tahimik na lamang kaming sumunod kay Brian. Sa paglipas nga ng mga sandali ay tuluyan na naming narating ang bungad ng baryo. Napalatak pa nga ako at nagwikang, grabe, hindi ko akalaing sobrang layo naman pala nito. Akala ko malapit lang. Huwag ka na magreklamo, Insan. Nandito na tayo Para mawala ang pagod mo, isipin mo na lang makakakain na tayo ng masarap na pagkain. Nga naman, Insan. Dapat masanay ka na dahil marami pa tayong mga malalayong lugar na pupuntahan sa susunod. Lalo na kapag may piyesta-piyesta o iba pang mga handaan.
Tila nawala na ang inis na nararamdaman ni Jonard noon. O na, sige na. Dapat masanay na ako. Dahil may dalawa akong pinsang makukulit na pilit akong inaayang sumama sa kanilang pumunta sa mga kasiyahan. Matapos kong sabihin ang mga katagang yon ay nagkatawanan kaming magpipinsan. Dahil aminado naman silang totoo ang sinasabi ko. Tara na, hanapin na natin ang bahay ng kaibigan ko para makakain na tayo. Hayaan ni Brian. Nagpatuloy na kaming maglakad papasok sa baryo. Habang naglalakad ay hindi namin maiwasang mapalanghap ang mga nagbabanguhang mga nilulutong ulam sa mga kabayan. Naririnig na rin namin ang kasiyahan nun. Maya-maya pa, habang pinagmamasdan ko ang paligid ng baryo, napakunot na ako't nagtataka at naitanong sa isipan ko. Bakit tila kakaiba ang piyestang yon sa mga piyestang napuntahan ko noon? Sa kadahilan ng nakita kong may mga nakaimbak na maraming kahoy sa bulwagang madadaanan namin. Nasipat ko ring may lalaking nakatali sa hindi kalayuan. Habang ang iilan namang mga kalalakihan ay nagkakasiyahan at ngiting-ngiti habang pinapaapoy ang nakatambak na kahoy. Nakita ko ring sa bawat gilid ng nakatambak na kahoy, may poste at may kahoy ring nakatali sa magkabilaan na para bang may lilitsyonin sila. Kamuntikan pa akong masuka nang makita kong walang sawang nilantakan ng iilang grupo ng mga kalalakihan ang hilaw na karne ng hayop na nakabulagta sa mahabang lamesang nasa bakuran ng bahay malapit sa tinatayuan namin. Pero mas natuon ang pansin namin sa mga taong walang tigil sa pagpapaapoy sa mga nakaimbak na kahoy. Teka, anong ginagawa nila? Mga baliw ba yung mga tao na yan? O may ritual silang gagawin para sa kapistahan gaganapin? Mahinang tanong ko't nagtataka dahil sa parang may ginagawa ngang kakaiba mga taong naroroon. Teka, Parang may mali dito Sambit ni Jonard. Nagpalinga-linga at parang may hinahanap nun. Tiningnan ko si Jonard at tinanong kung ano ang sinasabi niyang mali. Sinenyasan niya akong huminto sa paglalakad. Itikom ko umano ang bibig ko at huwag na huwag gumawa ng kahit anong ingay. Kinakabahan na ako sa mga pinapakitang kilos ni Jonard. Pakibari ko tuloy ay napunta kami sa isang digmaang konting pagkakamali lamang namin ay tiyak may kalalagyan kami. Habang patuloy kong pinagmamasdan ng mga kalalakihang walang suot na pangitaas na kasuotan, ay nakita kong parang kakaiba na ang hugis ng mga mata nila. Yun bang parang mga mata ng pusang nagbabaga sa dilim? Mabuti na lamang at ng mga sandaling yon ay wala pang nakakapansin sa amin. Sakto ring tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong paligid. Kaya naman kaagad kaming pinagkubli ni Jonard sa malilim na parte ng malaking puno ng kahoy sa gilid ng daanan. Nagtataka na nagtanong pa si Brian kung bakit kami pinagkubli ni Jonard, kayong wala naman umano kaming ginagawang masama. Bulag ka ba? Hindi mo ba napapansin kung anong ginagawa ng mga taong nakapalibot sa apoy? Tingnan mo yung bakuran ng bahay. Nilantakan nila hilaw na karne. Tapos magtatanong ka pa kung bakit tayo nagtago. Bulalas na tanong ni Jonard sa pinsan namin. Narinig ko namang sinabi ni Brian kay Jonard na baka normal lamang o parte lamang ng ritual ang nakita namin na yon. At ganoon talaga siguro kung magdiwang ng kapistahan ang mga taga-baryo. Isa pa, may mga tao naman umano na kumakain ng hindi masyadong lutong pagkain. Kaya normal lamang yon. Mariin naming sinabi ni Jonard na hindi normal ang mga ginagawa ng mga taong nakita namin. Sapagkat naririnig niya sa mga kwento-kwento noon na gawain lamang ng mga aswang ang ganoong klase ng ritual. Sige nga,
Saan ka nakakita ng mga taong may mga binabanggit na kung ano-ano sa harapan ng malaking apoy? Para silang mga baliw kung pagmamasdan mo. Wika ni Jonard sa pinsan namin. Magsasalita na sana ako nang sa bigla na lamang kaming nakarinig ng angil ng malaking hayop. At noong tumingin kaming pareho sa nag-uumpukan, ay ganoon na lamang ang gulat namin nang makita naming tila ba may ginagawang kababalagan ang mga ito. Habang nakatingala sa may itaas nun. Nung tumingala naman kami ay saka pa lamang namin napansin na kahit na mapuno ang lugar, ay makikita mo sa pinakatuktok na parte ang kabilugan ng buwan. Bigla na lamang akong kinilabutan. Lalo na noong dumampi sa balat ko ang napakalamig na ihip ng hangin. Pagkabalik namin ng tingin sa mga taong nag-uumpukan ay parang mga baliw ang mga ito. Nakita naming tila ba naghuhukay sa lupa ang mga yon. Sunod-sunod na ipinahid sa katawan. Habang ang lalaking nakatali naman sa hindi kalayuan ay nakabusal na ng damit ang bibig nito. Mga insan, umalis na tayo dito. Sa tingin ko, hindi normal yung mga taong nandyan eh. Sumibat na tayo. Bulong ni Jonard sa amin. Mukhang hindi sila normal ah. May napapansin ka ba, Jonard? Parang hindi ton yung napuntahan natin dati ah. Mali ata to. Sigundang wika ni Brian nun. Nalata kong nangangatog ang mga kamay ni Brian pero pilit niya yung pinipigilan. Tara na, bilisan na nating umalis dito. Teka lang sandali. Paano yung lalaking yun? Hindi ba natin siya tutulungan? Turo ko sa pinsan ko. Sinabi naman ni Jonard sa akin na hindi na namin maililigtas pang lalaki dahil mukhang gagawin yung alay at maging handa sa kapistahang gaganapin. Nakaramdam ako ng awa sa lalaking pilit na nagsusumigaw at umiiyak. Nagmamakaawang humihingi ng tulong nun. Tara na, huwag mo nang isipin pa yung taong yan. Umalis na tayo dito. Muling aya sa akin ni Brian. Aalis na sana kami sa pinagkublihan para lumabas na ng baryo habang hindi pa kami napapansin ng mga taong naroroon. Pero pinigilan ko sila at sinabihang tulungan namin ng lalaki. Alam kong may paraan pa para matulungan namin yon. Dahil kung totoo man ang sinasabi ni Jonard na gawing alay ang lalaki ay kawawa naman ang pamilyang naghihintay sa pagbabalik nito. Hindi ba kayo naawa sa taong yon? Paano na lang kung may pamilya siya? Sige na, tulungan na natin siya. Isa pa, medyo malayo naman siya sa nag-uumpukan eh. Pakiusap ko sa dalawang pinsan ko na yon. Mas maaawa ako sa sarili ko, insan. Mayayari ako kay Tio Tonyo kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo. Umalis na tayo dito habang hindi pa nila tayo napapansin. Wika ni Brian. O nga naman, pinsan. Hayaan mo na yung lalaking yon. Hindi naman natin siya kilala eh. Mas takot kami sa galit ng tiyuhin natin. Paniguradong lalatiguin kami nun sa oras na may mangyari sa'yo masama. O kaya naman baka mas higit pa doon yung danasin namin. Sigundang wika ni Jonard. Awang-awa akong pinagmasdan ng lalaki kaya sinabihan ko ang mga pinsan ko na kung hindi nila tutulungan ng lalaki ay ako na lamang ang tutulong na makaligtas ito. Mauna na lamang silang umuwi. Baliw ka ba? E di mas lalo kaming malilintikan sa tiyuhin natin kung uuwi kaming hindi ka kasama. Saglit na pinasadahan ng tingin ni Brian ang lalaki at ang mga kalalakihang hindi pa rin magkamayaw sa ginagawa. Bago huminga ng malalim at tumango. Sige. Tutulungan na natin yung taong yan. Pero bilisan lang natin para makaalis na tayo kaagad dito. Bago pa man tayo mapahamak. Kahit na sobrang nakakapangilabot marinig ang boses ng mga taong pinapalibutan ng nag-aalab na apoy,
Naglakas na ako ng loob para saklolohan ang kaawa-awang lalaki. Nagulat naman ako nang ilabas ni Jonard mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na balisong. Maging si Brian ay ganun din. Teka, may dala kayong ganyan? May mga bitbit kayong patalim? Tumango ang dalawa at sa mahinang boses ay nagwika si Brian na palagi silang may dalang balisong. Pangdepensa lamang nila sa sarili kung sakali mang may hindi magandang mangyayari sa lugar na pupuntahan. Dahan-dahan na nga kaming gumapang papunta sa kinaroroonan ng lalaking nakatali. Nang tuluyan na kaming makalapit at walang nakakapansin ay mabilis na sinenisan ni Leonard ang lalaki na huwag maingay. Nang sa ganoon ay hindi titingin sa gawin namin ng mga kalalakihang yon. Mabilis na hiniwa ni Leonard ang makakapal na taling nakagapos sa lalaki gamit ang balisong. Si Brian naman ay nagmamasid sa mga taong sige pa rin ang pagriritual na para mga baliwa. Maya-maya pa, matapos tanggalin ni Leonard ang tali ay sumenyas muli ito sa lalaking huwag maingay pagkatapos ay sinabihang sumunod sa amin. Mangyak-ngyak na yun nga ang ginawa ng lalaki. Mabilis na siyang sumunod sa aming tumakbo palabas ng baryo pero ang buong akalang madali lamang kaming makakatakas sa baryong tatakbuhan namin palabas. Doon kami nagkamali. Nang malapit na kami sa bukana ng baryo, gano'n na lamang ang hilakbot na nararamdaman ko nang makarinig ako ng mga malalakas na pag-angil at walang tigil na alulungan ng mga hayop na animoy nagsisipagpulasan kung saan. Nakita kong mabilis na iwinisiwas ni Jonard sa ere ang balisong na hawak niya at malakas na sumigaw ng takbo. Nang makarinig ako ng malakas na huni ng wakwak ay walang linglingong sinabihan ko silang tumakbo na ng mabilis nun. Sinabihan ko pa silang hanggat may lupa kaming tinatapakan. Tumakbo lamang kami ng mabilis. Nang sa ganoon ay hindi kami maabutan pa ng kung anuman ang humahabol sa amin. Patuloy pa rin sa wasiwas ng hawak nilang balisong ang mga pinsan ko. Kahit naramdam namin ang mga yabag na humahabol sa amin ay hindi na kami nag-aksaya pang lingunin yon at alamin kung malayo pa ba o hindi. Ang mahalaga sa amin na mga oras na ito ay makatakas kami at makalayo sa kamay ng mga nilalang na humahabol sa amin. Patuloy pa rin kaming nakakarinig ng mga huni, kung kaya't mas lalo pa naming binilisan ang pagkaripas ng takbo. Pakiramdam ko ay halos hindi na nga lumalapat pa sa lupa ang mga paa ko at sa bawat pagtakbo ay parang nakalutang na lamang ako noon. Grabe ang takot na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Parang mas nanaig pa rin sa aking tulungan ng lalaking bihag na mga aswang. Nung makita kong natalisod ang lalaki ay mabilis ko na yung sinaklolohan. Huminto ako sa pagtakbo at itinayo ito't sinabihang dalian niyang tumayo at tumakbo na uli kami para matakasan namin ang nilalang. Pero noong makita kong may malaking sugat sa braso ang lalaki at walang tigil yon sa pagdugo, hindi na ako nag-alinlangang sirain ang laylayan ng damit ko at itinali sa braso nito. Tara na, bilisan na natin tumakbo. Wika ko sa lalaki. Marahan siyang tumango at iika-ikang sabay na nga kaming tumakbo ng mabilis. Insan, tumakbo lang kayo ng tumakbo. Huwag kayong lumingon. Sigaw ni Brian. Kahit nakita kong nahihirapan na sa pagtakbo ang lalaki ay pinilit ko pa rin siyang sinabihang bilisan. Kahit na hingal na rin ako ay hindi talaga ako tumigil hanggat hindi kami nakarating sa kabahayan. Nang malapit na nga kami sa may kabahayan ay saka pa lamang ako sumisigaw at humingi ng tulong. Makaraan ng ilang segundong pagsisisigaw ay tuluyan na nga naming narating ang mga kabahayan. Nakita kong may iilang tao ang nabukas ng pintuan. May sumigaw pa nga ng aswang. Ang ilan naman ay sinigawan kaming bilisan ng pagtakbo dahil hinahabol kami ng kung anong mga malalaking hayop. May mga kalalakihan naman ang patakbong sumalubong sa amin habang may mga bitbit na itak. Unti-unti na ring nawawala ang mga huninon at mga yabag na naririnig ko sa likurang bahagi.
Pakiramdam ko ay kamuntikan na akong malagutan ng hininga ng mga sandaling yon dahil sa ilang minuto naming pagtatatakbo. Saka pa lamang kami huminto nung malapitan na kami ng mga taong sumalubong sa amin. Ang ibang kalalakihan ay nilagpasan kami at balak yata nilang salubungin ng mga nilalang na humahabol o kaya naman sundan. Kaagad na tinanong kami ng isang matandang lalaki. May mahabang balbas ito kung saan kami galing at bakit kami hinahabol ng mga aswang. "Saan ba kayo galing?" tanong nito. Sinabi naman ni Jonard na pupunta kami sa baryong may gaganapin na handaan dahil sa makikipiesta sana kami doon. Pero mukhang iba yata ang lugar na napuntahan namin. "Mabuti at hindi na kayo nakarne. Alam niyo bang tinatawag ng karamihang nakatagong baryo ang lugar na napuntahan niyo? Yung baryong sinasabi niyong may piyestang gaganapin. Marahil nasa kabila yon. Nasa maling baryo kayo. Talaga naman oh. Siya, doon muna kayo sa bahay at sumaglit kayo at gagamutin ko lang yung mga sugat ng kasamaan niyo." Iika-ika namang inalalayan namin ng lalaki papunta sa bahay ng matanda. Nung nilingon ko ang pinanggalingan namin ay nakita kong pabalik na ang mga kalalakihang nakasalubong naming may mga bitbit na itak. Narinig ko pang sumigaw ang isa sa mga kalalakihang wala silang naabutang aswang. Nakatakas na umano mga yon. "Bilisan ninyong maglakad at baka maubusan na ng dugutong kasama nyo." "Sige ho." Hinakay namin ng lalaki para mas mabilis nang makarating sa bahay ng matandang yon. Pagkarating sa bahay, agad na ginamot nito ang sugat ng taong niligtas namin sa kamay ng mga aswang. Nang malaman ng matanda na hindi namin kasama ng lalaki at niligtas lang namin yon, tinanong ito ng matanda kung paanong napadpad sa nakatagong lugar ng mga aswang. Sinabi naman ng lalaking nagngangalang Dante na naimbitahan lamang umano siya ng isa sa mga kasama niya sa trabaho. Dahil sa naging malapit niya ang katrabaho ito, hindi naman siya nagdalawang isip na sumama. Mabait kasi ang ipinakita sa kanya ng katrabaho kaya sumama siya rito at hindi na nagduda na may lahi pala ito. Dapat sa susunod bago kayo sumama sa mga katrabaho o kaibigan niyo man, dapat ay alamin niyo muna at kilatising maigi yung taong sasamahan niyo Nako, ikakapahamak niyo basta-bastang pagsama sa mga taong kailan niyo lang naging kaibigan. Mahabang saad ng matanda. Narinig ko pang sinabi ng matandang maling daan ang itinuro sa amin ng taong nag-imbita kay Brian. At mukhang motibo talaga ng taong yon na mapunta kami sa nakatagong lugar ng mga aswang. "Huwag kayong mag-alala. Hindi na kayo masusundan pa ng mga aswang na humahabol sa inyo. Ipapahatid ko kayo sa pamangkin kong may sasakyan para ligtas kayo makarating sa inyo." Nagpasalamat kami sa matanda at sa mga taong tumulong sa amin at hindi nagdalawang isip na salubungin kami para mailigtas lamang sa mga nilalang na gutom sa karne ng tao. Labis-labis naman ang pasasalamat ng lalaking bihag ng mga yon. Dahil ayon pa sa kanya, kung hindi dahil sa katapangan namin ay baka nakatay na siya ng gabing yon. Pagdating namin sa bahay ng tiyuhin ko ay grabe ang sermong inabot namin sa kanya. Humingi naman ng tawad sila Brian dahil sa hindi niya inaasahang maling daan pala ang itinuro sa kanya ng lalaking naging kaibigan niya kailan lang. Simula nang maranasan ko ang pangyayaring iyon ay natutunan kong wag basta-basta sumama sa mga paanyaya. Lalo na kung bagong kakilala pa lamang ang isang tao. Wag ring masyadong magtiwala dahil sa baka ito ang maging sanhi ng iyong kapahamakan. Lumipas sa mga araw at linggo ay wala na akong balita kay Dante. Hindi na rin nakita ni Brian ang lalaking nag-imbita sa kanya sa handaan. Hindi na rin namin sinubukan pang bumalik sa purok kung saan kami nakahingi ng tulong noon. Para alamin kung may balita pa ba sila tungkol sa baryo na mga aswang.